Sa gitna ng magulo at masalimuot na sanlibutan, mag-ingat ka. Sa paghakbang ng iyong mga paa, ay tiyakin mo ang landas na iyong patutunguhan. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan at magsidakat kayo roon at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Sa relihiyon, ang pinag-uusapan na kaluluwa. At pag yan ay naipahamak mo, wala ka ng paraan para mabawi pag nakuha yan ng demonyo. Ngayong nakasumpong ka ng mabuti, huwag kang magpatumpik-tumpik, huwag kang magpa-delay-delay, huwag kang magpabukas-bukas. Pagkakasumpong mo ng mabuti, gawin mo agad. Kailangan lang ang gagawin mo, ang sasabihin mo, ang gagastusin mo, kailangan nakasulat. Amen? Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos. Magandang gabi sa inyong lahat. Lahat po ng sumusubaybay sa ating palatuntunan. Sa radyo, sa DZXL, sa 100 radyo natin stations nationwide hanggang sa DZRH. Gayun din po sa mga tagapanood natin sa UN Television at sa ating webcast sa internet sa buong mundo. At sa ating direct-to-home satellite broadcast sa pamamagitan ng Top Channel sa USA and Canada. Samahan niyo po kami sa ating pagtatanghal sa gabing ito. Napaka-espesyal ang aming pagtatanghal sa gabing ito dahil lang sa unang bahagi nito, medyo meron kami munang ipakikilala sa inyo na hindi nyo dating nakikita siyempre. At tayo po'y magbibigay ng ilang panayam para rin sa mga kababayan natin na nakatutok dito sa ating programa. Samantala, ang aking pong tinutukoy sa inyo, babanggitin ko na lang first name niya pero siya na ang magpakilala muna ng kanyang sarili talaga, sino siya, ano ang pinanggalingan niya, bakit siya nandito, mga bagay na pag-uusapan po natin sa gabing ito. Siyempre lahat ng ito para po sa alam natin ang katotohanan, what's the real score, sino ang nagsasabi ng totoo, ano ba talaga ang tama, ano ang sinasabi ng Biblia, bigay ko po muna sa inyo. Magandang gabi po kapatid na Abner. Magandang gabi po kapatid na Josel. Una sa lahat, magandang gabi po sa sumusubaybay sa ganitong palatuntunan. Magpakilala po ako. Ako ay si Abner Martisano Sr. Ako po ay dating ministro ng Iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo. Ayan. Boses na boses pa lang, hindi mo makakaila. Kapatid na Abner, kayo po'y dating ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ilang taon po kayong nanungkulan bilang ministro? Bilang ministro o tinatawag na ordinado po, naordinahan po ako noong January 16, 1982. 1982? Oo. Ngayon po ay 2005. Ibig sabihin po ay 23 taon. Opo. Ayan. At alam ko po sa inyong pag-ministro dyan sa iglesyang pinanggalingan ninyo, kayo po may mga ranggo-ranggo na tinatawag eh. Kasi natatandaan ko, si Caro May Espanyol ay buhay pa, siya po ay nasa ranggo ng pastor.
Yun daw ganong ranggo, mataas na ranggo yun eh, na nakakapag-officiate ka ng bautismo, nakapagkakasal ka, lahat ng karapatan ng ministro nando doon sa ganong klase ng ranggo. Kayo po ba sa inyong pagka-ministro? Si Badrome Espanyol, bilang pastor po dito sa Metro Manila, ako naman, dahil sa probinsya, Opo. pero halos magkapareho po. Dahil ako po ay may karapatang magbabautismo, may karapatang magkakasal, may karapatang maghandog ng bata, at lalo sa lahat, yung may karapatang mangasiwa ng banal na hapunan. Yun, sa makatwid, ang ibang termino, tinatawag kaming mga ministrong full-fledged, ika nga. Ganon ang termino. Ayun, yun nga po. Full pledge dahil hindi lahat ng ministro nakagagawa at may karapatan ng inyong ginagampanan na mga tungkulin na ganun. Opo. Ayan. So, eto po siguradong nasa isip ng ating mga taga-subaybay, mga nakikinig at mga nanonood sa mga oras na ito. Bakit kaya ang isang ministro ni Manalo na 23 taong nagministro at isang full-fledged minister nandiyan ngayon sa programa ni Mr. Eliseo Soriano? Bakit nga po ba kaya? Ang una po sa dahilan kung bakit ako'y napaanib sa samahang ito, kapatid na Josel, Opo. sapagkat noong ako ay nadistino sa distrito ng Maguindanao. Ayun. Yung distrito po, katumbas po sa atin yung dibisyon. Opo. Ayan, binago lang yan sa INC, ginawang distrito. Kung di ko makalimutan, yun ay taong 2000. Nang ako'y na-assign sa isang liblib na bayan sa Libak, Sultan Kudarat po. Yun ay Sultan Kudarat ang probinsya, pero ang distrito o dibisyon ay sakop po ng Maguindanao. Opo. Ako po nagtataka na tuwing every Monday kasi o kada Lunes, yung tinatawag naming aralan o klase. Ganun po ang termino niyan. Klase. Kasabay ng pag-entry ko ng lahat ng mga dokumento, weekly o mga papeles ng kalihiman at panalapi. Sa puntong yun, ako'y nagtataka kung bakit na laging bukang bibig ng aming tagapangasiwa, maging sa klase na yung ukol sa kay Brad Eli Soriano. Na ganito si Eli Soriano ganyan, si Eli Soriano ganito, ganito siya, mga personal na mga atake. Kaya naging naentrega sa sarili ko na bakit kaya ganito na lang ang sigasig ng Iglesia ni Cristo para magsalita ng ganitong uring bagay laban sa mga ngaral o kay Brad Eli Soriano. Kaya naging ako'y naentrega, nalaman ko na si Brad Eli ay may programa po sa istasyon ng radio at telebisyon. Pero ika nga dahil yung pastoral na doon kami nakatilang pamilya, mahina po ang receiver doon sa channel. Okay, makuha mo lahat, makuha po lahat ng channel kung nagpakabit ka ng cable. Pero wala tayong pera, kaya hanggang antena lang. Kaya hindi ko makukuha yung masasabi nating makikita yung mukha ni Brad Eli Soriano. Kaya hanggang nakita ko yun, masasabi natin, napakinggan ko siya doon sa programa sa DZRH alas 12, hindi ko nagkakamali, alas 12 hanggang alauna ng madaling araw po yun. Una ko napakinggan yan. Ayun. Sa makatwid yun, Soriano na binabanggit nila sa klase ninyo, hindi nyo talaga siya kilala nung umpisa. Opo, talaga. At nagkaroon kayo ng interes na malaman, yung pala may programa siya sa radyo, sa TV, at hindi nyo rin nakita dahil hindi nyo makita sa telebisyon, malabo reception sa inyo, pero sa radyo nyo pala napakinggan. Oo, unang napakinggan ko, Brad Joseph. Pero anong pong pakinggan nyo na yun, bago nyo pa siya pakinggan, dahil nababanggit na pala yan sa inyo pong klase? Ay galit po ako.